Hinamak na manugang. Kabanata 656. Tumayo si So Ching-cheng sa harapan niya at nakangiting sinabi kay Jiang Shuili, Boss Jiang, may sasabihin ako kay Alex. Kaya kinuha niya ang private plane ko at ibabalik ko siya kay Jinling. Sumimangot si Jiang Shuili at hindi komportable sa kanyang puso. Magalang niyang sinabi, Boss Su, ito ay isang pribadong bagay, ngunit kailangan namin ni Elder Brother Alex na pag-usapan ang kanilang negosyo sa joint ventures. Maaari ko lang hilingin sa iyo na sumuko. Nag-cross arms si Su Ching-cheng at nagbigay ng isang malakas na ngiti. Boss Jiang, kung tama ba ang pagkakaalala ko, 700-800 milyon lang ang kabuoang halaga ng mga asset ng joint ventures, di ba? Gusto mo bang maantala ang oras ni Alex sa ganoong kaliit na bagay? Kung hindi maganda ang joint venture, bakit? Bibilhin natin ito sa Su family. Pagkasabi noon ay nag-first move siya at hinawakan ang kaliwang braso ni Alex Dixon. Umiti siya at sinabing, Alex, alis na tayo. Su Ching-cheng, huwag masyadong lumayo. Hindi na kinaya ni Jiang Shuili. Humakbang siya at hinawakan din ang kanang braso ni Alex Dixon. Ang dalawang babae, isa sa kaliwa at isa sa kanina, ay humawak sa braso ni Alex Dixon. Nagkatinginan sila at puno ng kutsilyo at sword lights ang kanilang mga mata. Obviously, walang gustong sumuko ni isa sa kanila. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Alex Dixon nang hilain siya ng dalawang babae. Masasabi lang niya, hayaan mo muna. Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Jiang Shuili. Itinaas niya ang kanyang baba at sinabi sa isang malupit na tono, Su Ching-cheng, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyong pamilyang Su. Malinaw na humiram ako ng isang tao mula sa iyo, at alam mo lang ang tungkol sa usapin ni Kuya Alex at may dinala kay White River City. Bakit gusto mo akong iwan ngayon? Curba ang mapupulang labi ni Su Ching-cheng at ngumiti siya ng panay. Boss Jiang, galit na galit ka. Masama sa balat mo kung mag-iingat ka. Matagal ko nang kilala si Kuya Alex. Matagal na tayong magkakilala. Kailangan mo pa akong tawaging ate kapag pagdating sa edad. Bakit mo ako nilagyan ng malaking sombrero at sinabing inaagaw ko ang mga tao? Tumayo si Alex Dixon sa gitna at nakinig sa sinabi ng dalawang babae. Gusto niyang hikayatin ang mga ito, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Hindi man lang siya pinakinggan ng dalawang babae. Sa hindi kalayuan, natulala ang mga tao sa kanilang nakita. Walang imak ang iilang ulo ng pamilya. Hindi nila alam kung nagseselos ba sila o nagseselos, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng inggit. Kung ito ay isang normal na babae, mabibigyan lang siya ng pera at mapapalibutan siya ng maraming pera. Gayunpaman, ang dalawang iyon ay hindi ordinaryong babae. Hindi alintana kung ito ay ang anak na babae ng Jiang family o ang babaeng presidente ng Su family, ang dalawang babaeng ito ay hindi lamang pisikal na fit, ngunit matalino rin. Bukod sa background ng kanilang pamilya, pareho silang maganda at maganda. Halos diyosa sila na tinitingala ng karamihan sa mga lalaki. Ngayon, ang dalawang diyosang ito ay talagang nag-aaway dahil sa pagbibitin sa katawan ni Alex Dixon, at hindi lamang sila nag-aaway sa isa't isa, ngunit nag-aaway din sila tungkol sa lalaki sa harap ng lahat. Puno ng inggit ang mukha ni Ang Shanming. Malapit nang umagos ang laway niya. Ano ba? Kahit anong mangyari, mayaman pa rin ako sa pangalawang henerasyon. Paanong wala akong swerte kay Kuya Lin sa mga babae? Nagliwanag din ang mga mata ni Zhao Yingqi nang makita niya ito. Napalunok siya ng laway at sinabing, Young Master Ming, kapag pumunta ka sa Jinling para bumisita kay Drill Master Dixon kailangan mo akong tawagan. Gusto ko ring matutunan ang kakayahan ni Drill Master Lin na pumili ng mga babae. Si Jiang Handong din ay walang imak na ekspresyon. Nang makitang paulit-ulit na nag-aaway ang kanyang kapatid na babae at si Su Ching-cheng, hindi siya makapagsalita. Anuman ang mangyari, nakatanggap ng mataas na edukasyon sa ibang bansa ang kanyang kapatid na babae. Siya ay isang babae na may parehong karunungan at kagandahan. Higit pa rito, ang edukasyon ng pamilya ng Jiang family ay napakahigpit. Tinuruan pa siya ng mga ito kung paano kumilos mula pa noong bata pa siya. Hindi niya akalain na magiging ganito ang kanyang kapatid na babae na karaniwang may pinag-aralan at mapagbigay. Walang pagpipilian si Jiang Handong kundi magpanggap na hindi niya naririnig o nakikita. Gayunpaman, sa puso niya, naiinggit pa rin siya kay Alex Dixon. Matagal nang nasa mundo ng negosyo si Su Ching-cheng at nakita niya ang lahat ng uri ng mga eksena.
Hindi niya binago ang kanyang ekspresyon kahit nakaharap ang mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. Paanong hindi siya makakalaban sa isang anak ng Jiang family na nakakulong sa kanyang silid? Napakabilis, namula ang magandang mukha ni Jiang Shuili. Umiti siya at sinabing, "Oo. Boss Jiang, maaari nating pag-usapan ang opisyal na negosyo sa telepono. Kuya Alex, sumama ka sa akin." Anyway, gusto ni Kuya Alex na sumama sa akin. Tinadyakan ni Jiang Shuili ang kanyang paa at galit na tinanong si Alex Dixon, "Sabihin mo sa akin, kaninong pribadong eroplano ang gusto mong sakyan?" Itinaas din ni Su Chingcheng ang kanyang ulo at tumingin kay Alex Dixon gamit ang isang pares ng magagandang mata. May malabong ngiti sa mukha niya. Ito. Nag-isip si Alex Dixon ng ilang segundo at ngumiti. May mga bagay kaming dapat pag-usapan ni Handong. Uupo ako kasama niya sa iisang helicopter. Matapos sabihin niyon, umalis siya sa pagkakakulong ng dalawang babae at naglakad papunta kay Jiang Handong na may malalaking hakbang. Kasabay nito, dalawang galit at pinong sigaw ang umalangaw mula sa kanyang likuran. Alex Dixon. Kuya Alex. Tuldok. Makalipas ang isang minuto, tuloy-tuloy na ang paglipad ng ilang helicopter sa himpapawid. Dumaan sila sa Shenlang Ridge na nasa hangganan ng dalawang teritoryo, at lumipad patungo sa Jinling. Sa isa sa mga helicopter, nakaupo sina Alex Dixon at Jiang Handong sa isang makitid na cabin. Naipit din sina Jiang Shuili at Su Chingcheng. Umupo ang dalawang babae sa tabi ni Alex Dixon, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ngunit hindi nila pinansin ang isa't isa. Ipinikit lang ni Jiang Handong ang kanyang mga mata at natutulog, sinusubukang umiwas dito. Mahinang tanong ni Su Chingcheng, "Kuya Alex," sabi niya. "Kailan ka babalik sa Jinling sa pagkakataong ito? Kailan ka ulit pupunta sa Yan Capital?" Ilang buwan na rin ang nakakalipas. Siya ang namamahala sa grupo ng Su Clan sa Yan Capital, kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na bumalik sa Jinling. Sinabi rin ni Jiang Shuili, "Alex Dixon, maaari ka bang bumalik sa Yan Capital sa susunod na buwan?" Sa bagay na ito, sa wakas ay nakarating ang dalawang babae sa isang nagkakaisang prente. Sinabi ni Alex Dixon, "Babalik ako sa Yan Capital sa malapit na mangyayari. Ipapaalam ko sa iyo bago ako dumating." Kinailangan niyang bumalik sa Yan Capital at hanapin ang kanyang tiyahin para magtanong tungkol sa Twinfish Jade Pendant. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, bakas ang kagalakan sa mukha ng dalawang babae. Bahagyang bumuntong hininga si Su Chingcheng at mabilis na sinabi, "Kung gayon, mas mabuting huwag kang bumalik sa Yan Capital ng walang salitang tulad ng dati at huwag mo akong ipaalam." Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Pagbalik ko sa Yan Capital, ay treat ko kayong dalawa sa isang kainan kasama si Handong. Siguradong marami kayong naging problema sa pamilya ninyo nang dumating kayo sa White River City mula sa Yan Capital. Dapat magpasalamat din ako sa inyong dalawa." Maikli niyang sinabi sa kanila ang tungkol sa nangyari sa Mian Realm. Casual na banggit lang ang nakakakilig na pangyayari. Pagkasabi noon ay dumungaw si Alex Dixon sa bintana, lumubog ang mga mata. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng dalawang eksperto sa Golden Core Realm sa sandaling maabot niya ang maagang yugto ng Golden Core Realm. Kung wala siyang Sword Soul, Water Spirit, at iba pang mahiwagang kayamanan sa kanyang katawan, natatakot siya na ang labanang ito ay hindi magiging madali. Napakalaki ng mundong ito. Maaaring makatagpo siya ng mas makapangyarihang mga eksperto sa hinaharap. Bukod dito, sa kanyang kasalukuyang cultivation base, hindi pa rin sapat para sa kanya na ganap na mailabas ang firepower ng mga canyon, missiles, at iba pang mabibigat na armas. Kinailangan niyang taasan ang antas ng kanyang paglilinang sa lalong madaling panahon upang harapin ang mga hindi kilalang sitwasyon sa hinaharap. Nang madilim, lumitaw ang isang maliwanag na lungsod sa lupa. Sumigaw si Jiang Shuili, "Nakarating na tayo sa Jinling." Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa lupa, halos hindi mapigilan ang kanyang pananabik. Mahigit isang buwan na silang wala sa bahay at hindi niya alam kung ano ang ginagawa ngayon ni Mrs. Jane Lewes. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ni Jane Lewes sa isip ni Alex Dixon. Hindi na siya makapaghintay at gusto niyang tumalon sa helicopter. Tahimik na umupo sa gilid si Su Chingcheng. Sa natural na sensitivity niya, naramdaman na niya ang pagkainip na mood ni Alex Dixon. Isang bakas ng sakit ang sumilay sa kanyang puso. Hindi niya lang maintindihan kung bakit makukuha ni Jane Lewes ang puso ni Alex Dixon.
Maging ito ay ang kanyang background, kayamanan, o kapangyarihan, lahat sila ay nag-iisip ng klase, ngunit tinatrato lamang siya ni Alex Dixon bilang isang kaibigan. Sa pag-iisip nito, ibinaba ni Su Ching-cheng ang kanyang ulo, itinatago ang inggit sa kanyang mga mata kay Jane Lewes. Mayroon din siyang sariling pagmamalaki, ang kanyang kalungkutan, at ayaw makita ito ng sinuman. Kabanata 657. Dahan-daang yumandar ang helicopter. Sina Su Ching-cheng at Jiang Shuili ay kumaway kay Alex Dixon mula sa malayo. Ang dalawang babae ay nag-aatubili na maghiwalay. Pinagmasdan ni Alex Dixon ang helicopter na nawala sa gabi at tumalikod upang maglakad papunta sa villa. Natuwa siya at hindi na hinintay na buksan ang pinto. Asawa, walang laman ang sala, walang tao doon. Nagulat si Alex Dixon. Napatingin siya sa orasan sa dingding. Sayang 8 na ng gabi. Sa oras na ito, dapat nasa bahay ang lahat. Nasaan na sila ngayon? Baka nasa taas sila. Agad na umakyat si Alex Dixon at binuksan ang pinto ng kwarto. Inihagis ni Shi Mengxi ang palda ni Jane Lewes sa kama, ngunit wala pa ring tao doon. Nilaibat niya ang villa at nakasalubong niya ang biyenan na si Albert Lewes, na lumabas ng silid. Natigilan si Albert Lewes nang makita niya si Alex Dixon. Sumigaw siya, "Alex, bumalik ka na." "Yes, Dad." "Saan pumunta si Jane?" "She went to accompany your mother to fix her phone." Tiningnan niya si Alex Dixon mula sa ulo hanggang paa at nagtanong, "Alex, bakit hindi mo ako tinawag bago ka bumalik?" "I asked your mom to prepare the food." "Tay, ayos lang. Kumain na ako." Sabi ni Alex Dixon, pero sa loob-loob niya, iniisip niya, base sa ugali ni Helena, maghahanda kaya siya ng hapunan. Gayunpaman, dahil alam niyang maayos ang kanyang asawa, nagpahinga si Alex Dixon at tumalikod upang maligo. Ngayong gabi, gusto niyang magkaroon ng magandang panahon kasama ang kanyang asawa. Pumasok si Alex Dixon sa banyo at may nakita siyang damit sa stand, na parang suot na. Maliban sa palda, may nakasabit ding purple shirt sa rack. Napakaganda ng estilo. Malabo na naalala ni Alex Dixon na tila mayroon din ang kanyang asawa. Hindi niya maiwasang kunin ang mga damit. Na-imagine niya ang eksena nila ng asawa niya sa gabi at naamoy niya ito nang hindi sinasadya. May malabong halimuyak na nakakalasing. Hinubad ni Alex Dixon ang kanyang sando at isabit na sana ito sa rack para maligo nang bigla niyang narinig na bumukas ang pinto ng banyo. "Asawa!" Nagulat siya at biglang lumingon. Biglang sumigaw ang isang babae mula sa likuran niya. Nakatapis ng tuwalya si Ming Nooran, hawak ito ng isang kamay. Nakatayo siya sa pintuan na may pagtataka sa mukha, na para bang hindi siya nakarecover sa gulat. Nakita niyang si Ming Nooran talaga iyon. Labis na napahiya si Alex Dixon at sinabing, "Ikaw, pumunta ka rin para maligo." "Kuya Alex, bumalik ka na." Si Ming Nooran ay labis na nasasabik na ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, at ang kanyang magandang mukha ay ganap na pula. Sa nakalipas na 2 buwan, nanatili siya sa Lewes family at inaasahan ang pagbabalik ni Alex Dixon. Gayunpaman, nahihiya siyang magtanong pa. Hindi niya inaasahan na nakatayo sa harapan niya si Alex Dixon. Nakalimutan ni Ming Nooran ang kanyang ugali at sumugod siya para yakapin si Alex Dixon. Hindi maganda. Nakita ni Alex Dixon na susugod na si Ming Nooran at agad na pinulot ang kanyang mga damit nang hindi kumukurap. Sabay lipat sa gilid at nagkunwaring parang walang nangyari at sinabing, "Kung gusto mong gumamit ng banyo, hayaan muna kita." Sa sandaling ito, napagtanto ni Ming Nooran na nawalan na siya ng kontrol sa sarili. Namula agad ang magandang mukha niya sa kahihiyan at nagsimulang uminit ang leeg niya. Nakatapis lang siya ng tuwalya at maliligo na rin si Alex Dixon. Magkayakap sa banyo ang isang solong lalaki at isang babae, kasama ang kanilang hindi maayos na damit. Ano kaya ang iisipin nila kung nakita sila ng iba? Nais ni Ming Nooran na makapaghukay siya ng butas at magtago dito. Namumula ang mukha, mabilis niyang sinabi, "Kuya Alex, kababalik mo lang at pagod ka. Maligo ka muna." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay agad siyang lumabas. Sa sandaling ito, biglang napatingin si Ming Nooran sa gamit na nasa kamay ni Alex Dixon. Agad na uminit ang tenga niya at nauutol. "Kuya Alex. Kuya Alex, anong ginagawa mo sa damit ko?" Maliligo na sana siya pero naghubad siya ng damit ay naalala niyang hindi pala siya nagpalit ng damit. Nagtapis siya ng tuwalya at pumunta sa kwarto para tingnan.
Hindi niya inaasahan na makikita niya si Alex Dixon na humahawak sa kanyang damit sa sandaling bumalik siya. Isa pa, tila malabo niyang nakita si Alex Dixon na hinihimas ang kanyang mga damit. Iyu. Natigilan din si Alex Dixon. Ang mga damit sa kanyang mga kamay ay agad na naging mainit na patatas. Hinablot niya talaga ang damit ni Ming Nooran at inamoy-amoy. Hindi niya alam kung nakita siya ni Ming Nooran nang maamoy niya ang damit kanina. Kung sa tingin niya ay mayroon itong masamang ideya, kung gayon hindi niya maipaliwanag. Tumango si Ming Nooran na may pulang mukha. Hindi niya mailarawan ang nararamdaman sa kanyang puso. Hindi lang siya nagalit, kundi kakaiba ang buong katawan niya. Inabot niya at kinuha ang damit kay Alex Dixon at tumakbo palabas na pulang-pula ang mukha. Walang pagpipilian si Alex Dixon. Hindi rin niya alam kung na-renovate ang lumang bahay o hindi. Kung talagang nanatili si Ming Nooran sa villa sa lahat ng oras, wala siyang dapat ipag-alala. Natatakot lang siya na baka isipin nito na may ulterior motives siya. Pagkatapos maligo, bumalik si Alex Dixon sa kanyang kwarto. Ipinatong niya ang kanyang mukha kay Shi Mengxi at hinintay na bumalik ang kanyang asawa. Nag-vibrate ang phone sa table. Casual itong hinawakan ni Alex Dixon. Nang makita niyang si General Ang Shan ang tumatawag, pinindot niya ang answer button. Magalang na sinabi ni General Ang Shan, Master Dixon, napakabilis mong nakabalik kay Jinling. Nalaman ko lang na bumalik si Aming at sinabi sa akin ang tungkol dito. Malaki ang ginawa mo sa pamilya Ang Shan. Nagpaplano akong magsagawa ng piging sa Yangmeng City. Nais kong aanyayahan ang buong pamilya ng Mount ang naipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Casual na sabi ni Alex Dixon, Boss Mount Ang, hindi mo kailangang maging magalang. Pag-usapan natin ang pagkain sa ibang araw kapag may oras tayo. Hindi ko akalain na masusupol ng baklan ang Angshan family ng ganoon katagal. Sa huli, si Master Dixon ang pumatay sa Ba family ng White River City, na nagbibigay ng pagkakataon sa Angshan family na tumayo. Bumantong hininga si General Angshan na may damdamin. Kasabay nito, labis siyang nagpapasalamat kay Alex Dixon at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Ngayong nawasak na ang pamilya Ba, ang pamilya Angshan ay mabilis na kinuha ang kapangyarihan ng White River City. Ang natitirang mga nakaligtas sa pamilya Ba ay nakatanggap din ng balita mula sa ibang mga lungsod, at nangako rin sa kanilang katapatan sa Angshan family. Tulad ng para sa iba pang malalaking kapangyarihan, pagkatapos matanggap ang balita, tinawag din nila ang Angshan family, hinihiling sa kanila na maging maayos ang relasyon sa Angshan family at makipagtulungan sa kanila. Noong una, ang teritoryo ay kinokontrol ng maraming malalaking kapangyarihan, na nahahati sa mahahalagang linya ng buhay ng negosyo, na mahigpit na kinokontrol ang mga ito. Para sa kapakanan ng tubo, kadalasan ay nagtutulungan sila sa isa't isa, at pinipigilan din ang isa't isa. Ngunit ngayon, ang mga Ba ay bumagsak, at ang ilang mga pangunahing proyekto ng negosyo na kabilang sa Baklan ay mabilis na kinuha ng Angshan family. Ang Angshan clan ay naging epektibo sa buong kaharian. Dumating din ang ibang pamilya para bumisita. Nagpasalamat pa rin si Boss Angshan. Ipinahayag din niya na personal niyang dadalhin ang mga miyembro ng kanyang pamilya kay Jinling upang maipahayag ang kanyang pasasalamat pagkatapos harapin ang natitirang mga kasalanan ng mga Ba. Alex Dixon said in a flat tone, Yangmeng City and Jinling are too far away from each other. You don't have to come. It's just that if I need to use the Angshan family in the future, you can just send someone tapos na. Oo. Nakangiting sabi ni General Angshan, na iligtas ni Master Dixon ang angkan ng Angshan mula sa apoy at tubig. Hanggat tatawagan tayo ni Master Dixon, gaano man ito kalayo, gagawin natin ang lahat para tulungan siya. Sa pagkakakilanlan ni General Angshan, imposibleng maging subordinate niya ito, ngunit ang ibig sabihin ng sinabi niya ay makikinig siya sa mga utos ni Alex Dixon mula ngayon. Tumango si Alex Dixon at ibababa na sana ang phone niya. Biglang ngumiti si General Angshan at sinabing, Master Dixon, may isa pa akong gawaing bahay na hinihiling sa iyong opinyon. Ano ito? Buntong hininga. Biglang bumuntong hininga si General Angshan at sumasakit ang ulo. Master Dixon, alam mo rin na walang kwentang bunsong anak kung si Aming ay laging palpak. Wala talaga akong magagawa. Pero ang batang ito ay sinundan ka ng ilang araw, at nagpalit talaga siya ng anyo, parang nagbago na siya. Pagbalik ni Aming, sinabi niya sa akin ang mga dakilang gawa mo. Talagang hinahangaan ka niya, kaya naman pumunta siya sa Jinling para magtrabaho sa iyo.
Kabanata 658. Nag-isip sandali si Alex Dixon at mahinang nagsalita, Boss Anshan, sinabi ko bang hindi ako tatanggap ng mga disipulo? Mabilis na sinabi ni General Anshan, Master Dixon, huwag kang mag-alala. Hindi ko hinihiling na kunin mo si Aming bilang iyong disipulo. Hayaan mo lang siyang sundan ka at pasiglahin ang kanyang ugali. Maaari mo siyang utusan na gawin ang anumang oras gusto mo. Kung hindi siya sapat, maaari mo siyang parusahan kahit anong gusto mo. Pagkatapos niyang magsalita, muli siyang tumawa ng mapait, kasalanan ko rin ang pagpapalaya sa kanya mula pa noong bata pa siya. Sa huli, pinalaki ko siya na parang walang kwenta. Ngayon, hindi siya nakikinig sa akin, kahit anong sabihin ko, makikinig lang siya sa iyo. Narinig ko kay Aming na kailangan mo ng magandang jade sa pamilya ay ibibigay ko ito sa iyo para pumili, kung gusto mo ito. Nag-isip sandali si Alex Dixon. Kailangang ma-recharge ang kanyang spirit jade, at kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang oras upang gamitin ang kanyang cultivation. Kahit na gumamit siya ng pera upang bumili ng jade, hindi ito magiging komportable na ipadala ito ng direkta mula sa orihinal na lugar. Sinabi niya, hindi ako tumatanggap ng mga disipulo, ngunit kung talagang gustong pumunta ni Ang Shanming sa Jinling, maaari lamang siyang maging security guard sa aking pabrika ng parmasyutiko. Oo naman, ito rin ang makapagpapasigla sa kanyang pagkatao. Ipinahayag ni General Ang Shan ang kanyang pasasalamat. Pinapasakit siya ng kanyang bunsong anak. Hindi lang siya ignorante at walang kakayahan, ngunit nakipagkaibigan din siya sa isang grupo ng mga hedonistic na lalaki at babae na nagloloko sa buong araw. Tungkol naman sa pagmamana ng negosyo ng pamilya, natakot siya na wala pang 2 taon, mawawala ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Sa kontrol ni Alex Dixon, hindi binanggit ang pagpapalam sa kanyang anak na maging isang security guard, kahit na ang pagtakbo ay hindi magiging problema. Higit sa lahat, kasama ang kanyang bunsong anak na lalaki sa tabi ni Alex Dixon, ang Angshan family ay maaaring magkaroon ng malapit na relasyon kay Alex Dixon. Maaari nilang yakapin ng mahigpit ang binti ni Alex Dixon, sakaling sinamantala ng ibang kapangyarihan sa teritoryo ang pagkakataon na makialam. Alam na alam ni Alex Dixon ang iniisip ng pamilya Angshan, ngunit wala siyang pakialam dito. Ang lahat ng pagtutulungan sa mundo ay batay sa mga pagsubok. Hindi lamang siya makakakuha ng mga hilaw na materyales para sa paglilinaw, ngunit magkakaroon din siya ng tapat na puwersa. Hindi naman masama kung palawakin niya ang kanyang mga pakpak. Kapag ang Angshan clan ay nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kawalan ng katapatan, aalisin na lang niya ang mga ito. Alex. Biglang may sumigaw mula sa likod. Tumigil sa paghinga si Alex Dixon at agad na tumalikod. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay nakita na niya ang asawa na si Jane Lewes. Alex, ikaw talaga. Kailan ka pa bumalik? Tuwang-tuwa si Jane Lewes na namula ang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang kanyang buong katawan ay puno ng pagtataka. Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan at sinabing, asawa, ako ay. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, isang bugso ng mabangong hangin ang biglang sumugod sa kanya. Kaagad pagkatapos nito, isang malambot at nababaluktot na katawan ang tumalon sa kanyang mga bisig. Mahigpit siyang niyakap ni Jane Lewes at hindi mapapantayan ang pananabik. Ikaw talaga. Hindi naman ako nananaginip di ba? Niyakap ni Alex Dixon ang balingkinitang baywang ng asawa at naamoy ang pamilyar na halimuyak ng orchid. Excited din siya. Inunat niya ang kamay at kinurot ang bewang ng asawa. Siya ay sadyang ngumiti at sinabi, ngayon alam mo na, hindi ka nananaginip, tama. Ayo. Kinurot si Jane Lewes hanggang manginig ang kanyang maselang katawan. She immediately complained coquettishly, bakit hindi ka tumawag bago bumalik? Umiti si Alex Dixon at sinabing, kung tumatawag ka muna, hindi ba sorpresa ang tawag dito? Baka naman may binalik ka lang para bigyan ako ng surpresa. Nagkunwaring galit si Jane Lewes at nanligaw kay Alex Dixon. Ang kanyang puso ay matamis. Umiti si Alex Dixon at sinabing, speaking of surprise, dinalhan kita ng regalo. Anong regalo? Ipinikit mo ang iyong mga mata, kaya kinuha ko ito para sa iyo. Namula si Jane Lewes at pumikit. Sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataong ibaba ang ulo at kumagat. Oh, sigaw ni Jane Lewes pero nakaharang ang boses niya. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang balingkinitang baywang ng kanyang asawa, inilabas ang pangungulila nito sa kanya nitong mga nakaraang araw sa puso niya.
Alex Dixon, ito yung surprise na binanggit mo. Grabe ka talaga. Saglit na pumigla si Jane Lewis na namumula ang mukha at hinayaang yakapin siya ni Alex Dixon. Ginawa niya ang lahat ng gusto niya. Ang isang maliit na paghihiwalay ay mas mabuti kaysa sa isang bagong kasal. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa na parabang nakadikit sa tuhod ng isa't isa. Miss, medyo tumaba ka ba sa panahong ito? Sinipsip ni Alex Dixon ang matamis na amoy ng asawa habang ang malalaking kamay nito ay patuloy na gumagalaw pataas-baba sa bewang ng asawa, dahan-daang dumudulas pababa. Nasaan na? Magulo ang buhok ni Jane Lewis at para siyang naliligaw. Muntik na siyang mahulog sa mga braso niya. Tumawa si Alex Dixon at biglang binuhat si Jane Lewis. Lumakad siya kay Xi Mengxi na may malalaking hakbang at sinabing may masamang ngiti habang naglalakad. Mataba man ako o hindi, malalaman ko pagkatapos kong haburin ang aking damit at hawakan ito. Hobby, it is still in broad daylight. Naintindihan naman agad ni Jane Lewis ang gusto niyang gawin at namula agad ang mukha nito. Iniunat niya ang kanyang kamao at sinuntok ang katawan nito, mas magandang gawin ito sa gabi. Ilang buwan na itong pinanghahawakan ni Alex Dixon. Ngayon ay nakayakap na siya sa malambot at mabangong katawan ng asawa. Paano siya maghihintay hanggang heteng gabi? Kumukulo ang kanyang dugo at hindi na niya ito napigilan. Inihagis niya ang kanyang asawa kay Xi Mengxi at sinuntok ito. Kasunod ng malambing na sigaw ni Jane Lewis, ang kapaligiran sa silid ay agad na nag-init. Niyakap ni Alex Dixon ang kanyang asawa at ginawang motibasyon ang lahat ng iniisip niya nitong nakaraang buwan, na inilalabas ang lahat ng ito sa nilalaman ng kanyang puso. Tuldok. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumigil ang matinding labanan. Nag-aatubili si Alex Dixon na bumangon. Niyakap niya ang kanyang asawa at nakipag-chat sa kanya kay Xi Mengxi. Maikli niyang sinabi sa kanya ang nangyari nitong nakaraang buwan. Siyempre, hindi niya nakikita ang mga mapanganib na karanasang iyon. Casual niyang sinabi sa kanya na babalik siya sa kanyang mansyon pagkatapos niyang magsalita tungkol sa kontrata ng Haicheng Group Company sa Mian Realm. Sa puntong ito, may naalala si Jane Lewis at mabilis na sinabi, pumunta sa iyo si Direk Shin at sinabing tinulungan mo silang pagalingin ang kakaibang sakit. Hiniling niya sa iyo na tawagan siya kapag bumalik ka at sinabing gusto mong gantimpalaan. Anong binanggit niya? Biglang naging alerto si Alex Dixon. Kung sinabi ni Director Shin kay Jane Lewis na pinatay niya ang Red Python at iba pang bagay, kailangan niyang ipaliwanag ito sa kanya ng mahabang panahon. Umiling si Jane Lewis at sinabing, ilang bagay lang ang binanggit ni Chief Shin tungkol sa iyong karamdaman. Sa natitirang oras, pinupuri ka niya dahil sa iyong mahusay na kasanayan sa medisina. Dinala niya ang kanyang mga tauhan upang maghatid ng 2 milyong yuan, na premyong pera at isang medalya ang kinuha ni nanay. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Naisip niya na malamang alam ni Director Shin na gusto niyang ilihim ito, kaya hindi niya ito binanggit. Tungkol naman sa premyong kinukuha ni Helena, hindi inaasahan ni Alex Dixon na maibabalik ito. Sa init ng ulo ni Helena, paano niya iluluwa ang perang nakuha niya? Hindi kaya kikitil ng buhay niya iyon. Sa sandaling ito, narinig mula sa ibaba ang pamilyar na sigaw ni Helena. Is that trash back? Saan siya nagpunta? Hindi man lang siya kumibo pagbalik niya. Who knew? Nagpunta ba siya sa ibang bansa para maghanap ng vixen sa likod ng anak ko? Narinig ang boses ni Albert Lewis at nagreklamo siya. Kakabalik lang ni Alex. Dapat tumahimik ka. Kailangan ko pang magpahinga. Magpahinga ka para saan? Nakita kong nasa ibang bansa siya for the past few months. Nag-e-enjoy siya at ayaw na niyang bumalik sa hometown niya. Matagal na niya tayong kinalimutan. Narinig din ni Jane Lewis ang kaguluhan sa ibaba. Agad niyang binalot ng tuwalya ang sarili at bumangon na puno ng galit ang mukha. Damn it! Alex, magpahinga ka na sa kwarto. Bababa ako at sasabihin ko sa nanay ko na huwag nang magulo. Napabuntong hininga si Alex Dixon. Gaano man kataas ang kanyang cultivation base, ang biyenan na ito ay talagang hindi maalis ang harang ng Diablo kahit nano. Kabanata 659. Natatakot siya na si Helena ay ginamit ng langit upang subukan ang kanyang pasensya. Marahil, ginamit ng langit si Helena para subukan ang kanyang pasensya. Umiling siya at sinabing, kalimutan mo na yan. Bumaba ako at nagpapaliwanag kay nanay. Kung hindi, si nanay ang magdadala sayo. Pagkasabi noon ay dali-daling nagsuot ng damit si Alex Dixon, binuksan ang pinto, at naglakad papunta sa sala.
Sa sala, naka-cross-leg si Helena at mukhang hindi masaya. Tumangala siya at nakita si Alex Dixon. Agad siyang tumayo at mariing sinabi, "Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit hindi mo ako tinawag noong bumalik ka?" Nakita ni Alex Dixon ang kanyang mapagmataas na hitsura at agad na nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang puso. Malamig niyang sinabi, "Ito ang tahanan ko. Babalik ako kung kailan ko gusto." "Oh, may tiwala ka na naman pagkatapos mag-abroad ha?" Galit na galit si Helena kaya napatalon siya at pinagalitan, "Pagkatapos ng napakatagal na pagpunta ko sa ibang bansa, hindi ko maipaliwanag ng malinaw ang ginagawa ko. May mukha ka pa, akin ang villa na ito. Pagbalik mo sa villa, dapat magsumbong sa katulad. Hehe, ito ang villa mo." Pang-iinis ni Alex Dixon. Ay, tatalo na sana si Helena at magmura nang bigla niyang maalala na may villa lang pala siya sa Yan Capital under her name. Walang pangalan ang villa ni Alex Dixon sa Jinling kaya natigilan siya. Nakita ni Alex Dixon na nakatali siya at hindi mapakali sa kanya. Tumangala siya at nakita si Uncle Lee na nakatayo sa hardin na nag-aalis ng damo. Tanong niya, "Tito Lee, nasaan ang 2 kaldero ng bulaklak ko?" Nang umalis siya, hiniling niya kay Tio Lee na alagaan ang 2 palayok ng langit at lupang pumili ng mga binhi. Natatakot siyang itapon ni Helena ang mga bulaklak kapag wala siya. Saglit na nag-alinlangan si Uncle Lee at tiningnan ng mabuti si Helena. Umiti siya ng mapait at sinabing, "Boss Dixon, sabi ko ililipat ko ang mga bulaklak sa kwarto niya para asikasuhin. Hindi ako pumayag noong una, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, palihim kong inilipat ang mga bulaklak, ng bakuran at itinago sila." Helena. Biglang nagalit si Alex Dixon. Tumingon siya at sinaman ng tingin si Helena. "Nasaan ang aking mga bulaklak?" Galit na galit si Helena nang makitang nagagalit si Alex Dixon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit itong manugang niyang ito ay hindi man lang gumanti ng sambat noong pinagalitan niya ito noon, ngunit ngayon ay lalo itong nagiging mayabang. Agad namang tumalon si Helena at sumigaw, "Di ba 2 kaldero lang ng bulaklak? Anong maganda dito? Inilipat ko lang sila sa kwarto dahil nakita kong binibigyan mo ng importansya ang 2 kalderong bulaklak na yon. Natakot ako na malantad sila sa hangin at ulan ngayon, kinakagat mo si Ludongbi na parang aso, at hindi ka marunong magbasa ng puso ng isang mabuting tao." Malamig na umungol si Alex Dixon. Paanong hindi niya malalaman kung anong klaseng karakter si Helena? Kung walang mga patay, hindi niya ito gagawin kahit na siya ay bugbog sa kamatayan, hindi banggitin ang pagtulong sa kanya sa pag-aalaga ng 2 kaldero ng mga bulaklak ng libre. Lumakad siya pasulong at malamig na sinabi, "Nasaan ang bulaklak ko? Iabot mo ang bulaklak." Napilitan si Helena na umatras ng isang hakbang. Habang nagkukunwaring pinupunasan niya ang kanyang mga luha, galit siyang sumigaw. "Tingnan mo, ang ingrate na ito ay hindi nagpapasalamat sa lahat. Nagbigay ako ng labis na pagsisikap upang tulungan siyang mag-alaga ng 2 palayok ng bulaklak, ngunit talagang pinagalitan niya ako." Siya ay orihinal na nagpapanggap na nakakaawa sa kanilang mga tao sa sala, umaasang matutulungan siya ng mga ito na pinag-uusapan ni Alex Dixon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang matapos si Helena sa pagbulyaw ay hindi na kumibo ang iilang tao sa sala. Malungkot na sinabi ni Jane Lewes, "Nay, ibalik mo kay Alex ang mga bulaklak. Napakahalaga kay Alex ng 2 paso ng bulaklak na ito." Napabuntong hininga din si Albert Lewes at mabigat na umupo sa sofa. "Hindi naman sa wala tayong pera ngayon. Anong balak mong gawin sa 2 paso ng bulaklak na ito? Ang libangan lang ni Alex na magtanim ng bulaklak ay gusto mo pa siyang pag-alitan. Sige, tulungan niyo siyang lahat." Galit na galit si Helena. Kakapasok lang ni Shu Fugi mula sa pinto nang makita niya si Alex Dixon na nakatayo sa sala. Natigilan siya. "Oh, bumalik na si Alex." Tumingon din si Helena at nakita si Shu Fugi na pumasok mula sa labas ng pinto. Agad siyang nagmukhang natagpuan niya ang kanyang tagapagligtas. "Fugi, come and reason with me." Magiliw kong tinulungan si Alex sa pag-aalaga ng 2 kaldero ng bulaklak, pero pinagalitan niya talaga ako. Natigilan sandali si Shu Fugi at sinabing, "Kuya, hindi mo ba ako hiniling na maghanap ng ilang may-ari na marunong gumastos ng mga bulaklak para makita kung anong uri ng mga bulaklak ang 2 kaldero ng mga bulaklak na ito? Gagastos ka ba ng isang maraming pera para ibenta sila?" "Helena." Biglang nagsalita si Alex Dixon sa malalim na boses, "Gusto mong ibenta ang mga bulaklak ko?
Kung ang matandang babae na ito ay hindi biological mother ng kanyang asawa, agad niyang binugbog si Helena sa lupa para hanapin ang kanyang mga ngipin. Kinuha na ng matandang hag na ito ang napakaraming pera mula sa kanya, ngunit ngayon ay nakita na niya ang kanyang dalawang palayok ng Heaven and Earth Spirit Seed. Puno ng galit ang mukha, humakbang siya at hinawakan ang kwelyo ni Helena at sumigaw, "Nasaan ang aking mga bulaklak?" Ito ay talagang kalokohan. Naranasan niya ang mga sitwasyon sa buhay at kamatayan sa ibang bansa, ngunit pagbalik niya, nagkaroon ng sunog sa likod bahay. Talagang hindi siya pinapahinga ng biyenang ito ng isang araw. Ikaw ang nagrebelde. Naglakas loob ka talaga na salakayin ako. Parang galit na galit na si Helena, at agad na nagpumiglas. Ngunit hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang kwelyo ng may lakas. Hindi lang siya nakawala, napahawak din siya sa kwelyo. Galit na galit si Helena. Sinasamantala ang pagiging hindi handa ni Alex Dixon, kumagat siya sa kanyang pulso. Kagat, sumimangot si Alex Dixon at hindi namamalayan na ikinaway ang kanyang kamay. Isang alon ng espiritong enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Mabangis na kinagat ni Helena si Alex Dixon at gusto siyang kagatin hanggang sa mahati ang balat at laman nito. Kakauwi lang ng basurang ito at sa harap ng napakaraming miyembro ng pamilya, hinablot niya talaga ang kwelyo niya. Kung hindi niya tinuruan ng leksyon ang basurang ito, malamang na hindi malalaman ng Dixon na ito kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Nay, paano ka nangangagat ng tao? Sa sobrang takot ni Jane Lewis ay napasigaw siya. Sa kanyang pagsigaw, hindi nagpapigil si Helena at kumagit sa braso ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na parang dumampi ang kanyang mga ngipin sa isang bakal. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Ang itaas at ibabang hanay ng mga ngipin ay tila tinamaan ng malakas na agos ng kuryente at tumalbog palayo. Napasigaw si Helena at agad na itinapon si Alex Dixon. Tinakpan niya ang pisngi niya at napaupo sa lupa. Sa sobrang sakit ng kanyang dalawang hanay ng ngipin ay para siyang nakagat ng bakal na nakuryente. Napakasakit na tumulo ang luha at uhog mula sa kanyang mga mata. "Ma, bakit mo kinagat si Alex?" Katatapos lang magsalita ni Jane Lewis nang mapansin niya ang sakit ni Helena. Sandali siyang natigilan. "Ma, anong nangyari sa'yo?" Tinakpan ni Helena ang kanyang bibig na masakit at napaupo sa lupa habang umiiyak. Umiyak siya at tinuro si Alex Dixon at pinagalitan. "Itong basura. Sinaktan talaga ako ng unfilial na anak na ito. Bilisan mo at itaboy mo siya sa labas ng bahay. Wala akong ganoong manugang." Sumimangot si Jane Lewis at malamig na sinabi, "Nay, kanina lang ako nakatayo sa tabi ni Alex. Hindi ka niya sinaktan. Sa halip, kinagat mo siya. Matanda, hanggang kailan mo pa gustong mawala ng mukha?" Galit ding tumayo si Albert Lewis, "Ikaw, bumalik ka na sa kwarto." Tiningnan ni Shu Fugi si Alex Dixon nang may kasalanan. Gusto niyang magsalita para kay kuya, ngunit nanghiram siya ng pera ni Alex Dixon at wala siyang pera, kaya hindi siya nakakatulong. Sabi niya, "Big, kuya, parang hindi ka nakilala ni Alex, di ba? Ikaw ba mismo ang kumatok?" Napaupo si Helena sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Sumakit ang bibig niya, at puno ng galit ang puso niya. Siya ang dahado, pero lahat ng tao sa kwarto ay tinutulungan ni Alex Dixon. Ang kanyang anak na babae, asawa, at kapatid na lalaki ay lahat ay nagsalita para kay Alex Dixon. Galit na galit si Helena na patuloy na kumikibot sa kanyang mga talukap. Tinakpan niya ang masakit na bibig at tumalon. She gritted her teeth and said, "Ingrate, 2 kaldero na lang ng sirang bulaklak. Dadalhin ko na para sa iyo ngayon." Pagkasabi noon ay galit na pumasok si Helena sa kwarto. Nang makitang pumasok si Helena sa kwarto, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Mabuti na lang at hindi nabili muli ng kanyang biyenan ang langit at lupang binhi ng espiritu. Kung hindi, sa pagkakataong ito kapag nakilala niya ang isang taong nakakaalam kung ano iyon, napakahirap para sa kanya na mahanap ito muli tulad ng huling pagkakataon. Makalipas ang 2 minuto, lumabas si Helena na may 2 kaldero ng bulaklak sa kanyang mga braso. Kabanata 660. Ang dalawang mas malaking halaga ay lumaki ng mas malaki kaysa dati, at ang mga prutas ay naging malabong gininto ang kulay. Nagbigay sila ng matamis na amoy na nagpara-fresh sa mga tao sa paligid. Para silang nalubog sa kalikasan, at lahat ng 3,600 pores sa kanilang katawan ay nalinis.
Ang dalawang palayok ng mga binhi ay ligtas at maayos. Parang babagsak na sa lupa ang puso ni Alex Dixon. Nasuri na niya ang 9 profound heaven scripture, ngunit wala siyang ideya kung ano ang dalawang palayok ng mga nilikha na binhi. Sa ngayon, ibinigay ni Pavilion Master Shu mula sa Pharmacist Pavilion ang Pharmacist Pavilion sa kanya bago siya namatay. Binalak niyang dalhin ang dalawang palayok ng langit at lupang pumili ng binhi sa Pharmacist Pavilion kapag siya ay malaya. Karamihan sa mga parmasyutiko sa Pharmacist Pavilion ay mga ermitanyong medikal na eksperto na napakahusay sa medisina. Mayroong libu-libong mga lihim na medikal na libro sa pavilion, at hindi sila kailanman bukas sa publiko. Marahil ay malalaman ng mga parmasyutiko sa pavilion kung ano ang uri ng mga mas mataas na halaga ng 2 paso ng natural na pagtatayo ng mga. Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, bigyan mo ako ng mga halamang gamot. Ibigay mo sila. Umisi si Helena. Bigla niyang pinulot ang 2 kaldero ng bulaklak at malakas na itinapon sa lupa. 2 kaldero ng sirang bulaklak. Ibibigay ko na sayo. Bang! Bang! Sa 2 malakas na tunog, ang 2 palayok ng bulaklak ay nagkapira-piraso sa lupa. Ang mga palayok ng bulaklak ay nabasag, at ang mga dumi ay lumipad kung saan-saan. Ang 2 damong tumutubo sa mga palayok ng bulaklak ay agad na itinapon sa lupa. Kasing kapal ng chopstick ang 2 manipis na tangkay na umalulay sa 2 prutas, ngunit sa isang iglap ay nabali. Agad na bumagsak ang 2 gintong prutas. Kaagad, ang mayamang nagbabago na enerhiya ng langit at lupa na bumabalot sa silid ay agad na kumupas, at maging ang gininto ang liwanag sa balat ng prutas ay lumabo. Inilagay ni Helena ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagmumura. Are you going against me? Her wings became hard, right? I'll let you see who's owner of this room now. Ma, bakit mo hinagis ang mga bulaklak ni Alex? Galit na galit si Jane Lewis na hindi siya nakaimik. Nanginginig ang buong katawan niya. Nangako siya kay Alex Dixon na aalagaan niyang mabuti ang mga bulaklak nito. Paulit-ulit din niyang sinabi kay Helena na pupunta siya sa kwarto ni Helena para mag-check araw-araw. Gumaan lang ang pakiramdam niya nang makitang ligtas at maayos na ang 2 kaldero ng mga bulaklak. Sinong mag-aakala na si Helena ay mapagkunwari na nag-aalala sa 2 kaldero ng mga bulaklak? Ito pala ay gusto niyang ibenta ang mga ito sa mataas na presyo. Ngayon, pinagpira-piraso talaga ni Helena ang 2 kaldero ng bulaklak sa harap ni Alex. Nagalit at nagsisisi si Jane Lewis. Nakaramdam siya ng matinding guilt sa kanyang puso at agad na tumulo ang mga luha. Umiyak siya, Alex, kasalanan ko ang lahat kung bakit mo ako hiniling na alagaan ang 2 kaldero ng bulaklak. Hindi ko dapat binigay ang mga bulaklak sa nanay ko. Nagmalaki ang tingin ni Helena at naka-cross arms habang nakataas ang ulo at pinapagalitan, ano ang maganda sa 2 kaldero ng bulaklak? Sabihin ko sa iyo, hanggat nandito ako sa bahay na ito, kailangan mong sundin sa akin araw-araw. Kailangan niyang ipaalam sa basurang ito kung gaano siya kalakas. Sa bahay na ito, siya ang may huling say. Ang bibig ni Helena na punong-puno ng pang-iinsulto ay iniintindi na lamang ni Helena at hindi niya napansin na kinulayan ng pula ang mga mata ni Alex Dixon sa galit. Si Alex Dixon ay tahimik na nakatayo doon, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng galit. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang itaas ang antas ng kanyang cultivation, itinaya ang kanyang buhay sa Mian Realm, nagpatakbo ng isang kumpanya sa Haicheng, at nag-recruit ng lahat ng uri ng puwersa. Ano ang layunin nito? Iyon ay para sa kapakanan ng pagprotekta sa Lewis family. Kung hindi dahil sa kanya, ang Lewis family ay nalugi na dahil sa mga salita ni Su Chingcheng, Little Tita, at iba pa. Kung hindi, sila ay pinatay ni na Dixon Rong at Ku Fei. Nolipol na sana ang Lewis family, kung hindi mapangasiwaan ng maayos ng Lewis family ang kanilang negosyo. Hahabulin sana sila ng Lewis family at ibinenta ang kanilang ari-arian para mabayaran ang kanilang mga utang. Si Helena naman ay nanggugulo kung saan-saan. Na-provoke niya ang lahat ng big shots. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pa rin mabubuhay ang matandang babaeng ito hanggang ngayon. Hindi niya inaasahan na habang ginagawa niya ang lahat para protektahan ang Lewis family, ang matandang hag na ito sa likod bahay ay nagdudulot ng gulo maghapon. Nagalit din si Albert Lewis kaya napag-alitan siya, bakit mo binasag ang palayok ng bulaklak kung ayos ka lang? Matagal nang nag-iingat ng mga bulaklak si Alex. Sabi mo dudurog mo sila.
Walang hiya na nagyayabang si Helena at sumigaw, paano kung basagin ko sila? Kinakain ng basurang ito ang bahay ko at iniinom ang sa akin. Aling bahagi ng mga gamit niya ang hindi sa akin? At saka, para sa dalawang kaldero ng bulaklak na ito, hindi ako naniniwala na ang basurang ito ay magdiborsyo. Sa tingin ko si Young Master Dixon ng pamilyang Dixon ay tinatreto ko si Jane ngayon. Shu Feng. Dalawang galit na dagandong ang pumutol sa mga salita ni Helena na parang galit na kulog. Napatingin sa gilid si Helena kay Alex Dixon at malamig na ngumuso. Ano ba? Gusto mo pang manakit ng tao? Fine, kung may kakayahan ka, suntukin mo ako. If you dare hit me, I will immediately let my daughter get divorced. Habang nagsasalita siya, nang walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang binhi ng kaluluwa sa lupa. Sa sandaling ito, galit na galit si Alex Dixon. Hinawakan niya ang buhok ni Helena at inihagis sa gilid. Bago pa makapag-react si Helena ay hinayla na niya ang buhok niya pakaliwa at hindi siya makatayo ng maayos. Tumama ang ulo niya sa pader. Napasigaw siya sa sakit at lumitaw ang mga bituin sa kanyang mga mata. Agad niyang tinakpan ang kanyang noo at bumagsak sa lupa. Basura, ang lakas ng loob mong manakit ng tao. Divorce. Divorce with my daughter now. Umalis ka na dito. Ulila ka na walang sumusuporta sa iyo. Kung hindi dahil pinapasok ka ng Lewis family, para kang ligaw na asong walang tirahan. Hindi mo alam kung saan ka kakain she tea. Si Helena ay parang tinurok ng mga stimulant, baliw na tumatahol. Ulila, ang mga mata ni Alex Dixon ay biglang naging pula ng dugo, at ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Matagal nang namatay ang kanyang mga magulang sa isang car accident. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay palaging pinakamasakit sa kanyang puso. Si Helena naman ay hindi alam ang sasabihin. Parang ulila talaga ang sinabi niya. Nagulat din si Albert Lewis. Itong matandang babae ay pasimpleng sinusundo ang masakit na bahagi ng kanyang manugang. Mabilis siyang tumayo para pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Si Alex Dixon ay parang baliw na lobo. Hinayla niya ang buhok ni Helena at hinayla pataas. Binuksan niya ang kaliwat kanang kamay at sinampal siya ng ilang beses. Namamaga ang pisngi ni Helena sa mga sampal. Sa sobrang sakit ay naiiyak siya. Si Shu Fugi, na nasa tabi niya, ay natigilan. Palagi niyang iniisip na si Alex Dixon ay isang malambot na persimmon. Hindi niya akalain na ganito pala kalupit si Alex Dixon. Ito kaya ang totoong side ni Alex Dixon. Nang makita ang nakamamatay na aura ni Alex Dixon, labis na natakot si Shu Fugi kaya nanginginig ang kanyang buong katawan. Paano niya nagagawang pigilan siya? Sa sobrang takot niya ay hindi na niya nagawang huminga ng malakas. Si Albert Lewis at ang kanyang anak na babae ay natigilan din. Nakalimutan talaga nilang pigilan siya sandali. Ilang beses ding sinampal ng malakas ni Alex Dixon si Helena at medyo nagising din. Malakas niyang itinaas ang kamay at inihagis si Helena sa sofa at malamig na sumigaw. Uncle Lee, dalhin mo sa akin ang roombook at palitan mo ng pangalan ko ang villa na nasa pangalan ni Helena. Ang gayong masamang babae ay hindi akno na tumira sa kanyang bahay. Orihinal na tinakpan ni Helena ang kanyang pisngi at napasigaw sa sakit, ngunit nang biglang marinig ni Alex Dixon na gustong bawiin ang villa, agad siyang tumangala sa gulat na parabang natusok ng bubuyog. Ano? Gusto mong pagnakawan ang bahay ko? Sarcastic na sabi ni Alex Dixon, if I remember correctly, lahat ng meron ka ngayon ay dapat akin na. Dinala ni Uncle Lee ang ilang tao sa bulwagan. Malamig na utos ni Alex Dixon, hilingan siyang gumawa ng handprint sa pamamaraan ng paglilipat at suriin muli. Kolektahin ang mga bagay na ibinigay ko kay Helena. Opo, magalang na yumuko si Uncle Lee at malinis na sumagot. Siya ang kasambahay sa mansyon ni Jinling at nagtitiis sa kakulaitan ni Helena. Si Uncle Lee ay orihinal na isang napakalakas na magsasaka. Kung hindi dahil sa gusto niyang gantihan si Alex Dixon sa pagpapagamot sa mga sugat niya, hindi sana siya sinigawan ng ganoong matandang babae. Nanginginig ang katawan ni Helena. Masasabi na niyang seryoso si Alex Dixon sa pagkakataong ito. Nais niyang bawiin ang kanyang bahay at ang kanyang pera. Hindi. Ito ang naging buhay niya. No. Don't rob my house. Sa sobrang takot ni Helena ay tumayo siya at tumakbo palabas ng pinto. Napasigaw siya sa sobrang galit, ito ang aking personal na pag-aari.
Naglakas loob kang pagnakawan ang aking mga gamit. Tatawag ako ng pulis at huhulihin ka.